Dito yung mga dragon natin ng Red Dragon. Yan, may chubby din yan. Tapos yan lumalabas yung fry. And then kukunin natin, lalagay natin dito sa grout pan. Ito yung mga grout natin ngayon. Sobrang dami nito mga buddy, mga RDSS. So, meron ding tubig yan, 24 hours. Ayan, yung diskarte dyan mga buddy, dapat yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So for today's video mga buddy, ay ngayon lang pala ako nakapag-vlog ulit mga buddy kasi trinangkaso ako ng 2 days. Medyo masama yung ubo ko, kaya hindi ako makapag-vlog ng maayos. Kaya ngayon medyo okay na, pero may konting sipon pa, kaya pwede na tayo mag-vlog. So marami nagtatanong bukod ay dun sa pinost ko nga kanina na ang bilis naman ng 10 days para sa mga grow out sa ating pea dirt. So papakita ko sa inyo mga buddy kung bakit ang bilis lumaki ng mga fry ang ating pea dirt. So ganito kayo mag-grow out dito sa farm. I think sa mga matagal na dito sa channel, alam nyo kung paano kami mag-grow out. Pero since yung iba dito is bago, papakita ko na sa inyo mga buddy. So dito tayo sa breeding tub muna. So galing dito mga buddy, magdadrop yung mga fry natin ng yung mga breeder natin ng fry. Ito yung mga breeder natin ng pea dirt. So napakadaming female dyan mga buddy and male. Pero yun nga, nanganganak sila. So ito yung sample. Ito may anak dito. So 5. Nakuha yung iba. Dito ihulog natin dito sa kabilang tab. So dito yung grow out tab natin mga buddy. Estimated ko dito na sa mga 3,000 plus liter to mga buddy. Hindi ko lang matansya kung ilan, pero halos same siya dun sa ating stock water na tub. So ito yung second na pinakamalaking tub dito sa farm. And then teka, sana ba yung ibang fry? Ito na, sumuksok yung iba. Baka makain. Teka lang, ito mga buddy, ito yung mga fry ng pea dirt. So everyday tayo nag-harvest dito ng fry. Ayan o, meron naman tayo nakuha bagong fry. Dito din o, marami dito. So marami tayo nakukuha ng fry dito everyday. Halos everyday kasi sila nanganganak ng fry. Ayan, dito sa ating breeding facility. So ayan, naka-cage siya ng mga buddy. Pero yung cage nila, malaki yung cage nila mga buddy. Yung fruit crate yung gamit natin. Bali 4 na fruit crate. Tapos hinati natin para maging square. Ano, maraming anak dito mga buddy. Ngayon lang siguro to. Tignan natin. And then hinati natin, tapos nilagyan natin ng net. Tapos galing dyan mga buddy sa ating breeding cage, breeding facility. Dito natin ilalagay sa ating grow out. Dito naman sa grow out mga buddy, meron tayong filter media dito na 24 hours siya naka-on. Yung laman lang yan is mga graba lang yan mga buddy. Tapos nilagay sa net para kung maglinis kami is tatanggalin lang namin yung net. Aangat lang para mabilis malinisan. Pero hindi namin siya tinatanggal dun sa net. Parang binabanlawan lang namin yung mga bato. And then binabalik namin dyan sa filter media natin. Kung matatanong kayo kung nahihigop ba dyan sa ating filter, possible mahigop, pero yung mga fry kasi na tawag nito, yung fry na condition kasi mga buddy, makakatakbo talaga yan. Hindi rin yan lalapit doon sa malapit sa filter kasi nahihila sila. So dito lang sila banda. Yan, dito lang sila banda nagsistay yung ating mga isda. Siguro yung mga malalaki andun, pero yung malalaki mga buddy, mabilis na kasi yan lumangoy, kaya hindi na talaga yan nahihigop. Ayan, yung filter natin. A3000 yung gamit natin dyan na power head. Same as dito sa iba't iba. Itong 4, A3000 to. Bali yung, andun lang yung mga 15 watts. Ito, malakas to kasi, malalim kasi to. And then, kita nyo yung lalim. Sukatin natin. So, ganito siya kalalim mga buddy. So, 3 hollow block yung lalim niya.
Isa, yung nga, tatlong hollow block yung lalim. So malalim to siya mga buddy. Kasya dito mga 1,000 na fry. 1,000 or sigit pa. Pero hindi na kasi aabot ng, minsan hindi na aabot ng 1,000 mga buddy. Kasi pag umabot yan ng 1 month yung fry, minsan nga 15 days lang. Pag lumaki na sila, pag ganito na sila kalaki, yung kanina binidyohan ko kasi yung kanina, yung 10 days. Mabilis kasi yan lumaki mga buddy. Ayan. Pag ganyan na kalaki, or another 1 week pa, pag gano'n na sila kalaki, kailangan natin i-transfer kasi nangangain na sila ng fry. Yung mga bagong anak na fry. So galing dito, nalagay natin. Possible na makain yung mga fry kasi nga malalaki na sila. Basta kasya sa kanilang bibig mga buddy, kakainin talaga nila yan. Kaya naglagay kami ng tubig dito 24 hours. Ayan. Pinapaubos namin yan. Kung natatanong kayo kung ma-overfeed ba yung isda, hindi yan na-overfeed mga buddy. Kahit live food pa yan. Yung nakakapatay sa isda, yung anong tawag nito? Yung sa tubig, yung contamination sa tubig. Doon namamatay yung isda, hindi sa overfeed. Kasi yung isda, pag busog na yan, hindi na talaga kakain yan. Kahit maglagay ka pa dyan ng tubig or BBS, kahit pakainin mo pa yan ng BBS, kakain yan. Pero pag once na puno na yan, hindi na yan kakain. So, kaya kayo mag-grow out, no? Nasa malaking tub. Tapos na-transfer lang namin. Pag kaya na i-gender natin yan, papunta dun sa kabilang tab. Dito mga buddy. Ano? Dito yung next natin paglalagyan. So, na-reset na natin tong dalawang tab. Para dito sa male na feeder, ito. Tapos dito yung female. So, naka-ready na yan mga buddy. Para sa ilalagay natin ng mga female and male. So, 24 hours din yan naka-under yung filter natin. And then, yung tubig natin is stock water na yan for a week. Pag magkaroon ng kiti-kiti yan mga buddy, kukunin natin para hindi tayo matamaan ng dengue kung sakali. Kaya iwasan natin mag-stock water ng matagal. Dapat meron na talagang isda na ilalagay. So dito, same yan dito. Lahat ng grow out namin, meron pa anak dito. Yung dalawa. So lahat ng grow out natin mga buddy, same lang. Sa iba't ibang strain. Meron din tayo dito sa RDSS. Pakita ko sa inyo. Yung RDSS namin. Dito pala. Dito is H-Beret. Dito yung H-Beret natin. Na Pauli. Ayan. So, dito yan sila. Sample natin yung H-Beret. Yung mga female na lalaki na. So, dito yung mga kauli natin. So, dito yung kauli. Tapos, meron silang mga fry dito, mga buddy. Di nga lang visible. Pero nasa ilalim. Ayan o. Ang dami sa ilalim, mga buddy. Tapos, meron din silang tubi. Separated dun sa, dito sa mga breeder. Always yan, may tubi, mga buddy. Pag maubos, refill lang. And then, same dito sa RDSS natin. Andito yung mga dragon natin ng Red Dragon. Yan, may tubi din yan. Tapos, yan lumalabas yung fry. And then, kukunin natin, lalagay natin dito sa grow out pond. Ito yung mga grow out natin ngayon. Sobrang dami nito mga buddy, mga RDSS. So, meron din tubi yan, 24 hours. Ayan. Yung discarded dyan mga buddy, dapat good water quality. Kasi nga, naka-filter. Although wala siyang aerator, pero yung tubig niya mga buddy, crystal clear kasi meron siyang filter 24 hours. Yung advantage yan mga buddy dito sa mga pond. And then yung advantage ng filter, pag ganito mga filter media, umaabot ng 2 months yung tubig na hindi tayo nagpapalit. Meron kayong option, pwede kayo mag-siphon every once a week, pwede kayo mag-siphon, or every 2 weeks, isang beses siponan nyo lang yung poop ng isda, then mag-refill kayo ng tubig. Stock water na i-refill nyo. Pwede din i-reset nyo agad. Let's say straight 2 months hindi kayo magpapalit, magdadagdag lang kayo ng tubig. Or pwede din bawasan nyo ng kalahati every month, tapos magre-refill kayo ng stock water. Wala na yung siphon ang ginagawa namin para hindi magalaw yung isda, every month binabawasan namin ng kalahati yung tab, tapos re-refillan namin ng stock water. Pero pag umabot na ganun katagal yung tubig mga buddy,
wag na kayong maglalagay ng mga panibagong isda kasi may possible na tatamaan talaga ng white spot. Tested na natin yan for how many years. Pag kunwari yung galing dun na isda, nilagay nyo dito sa meron ng bakterya na nalalagyan, possible talaga na magkakasakit yung isda kasi mag-a-adjust na naman siya, and then possible na magkasakit kasi nga madumi na yung tubig, although malinis siya tignan, pero meron na kasi ibang bakterya yan mga buddy compared dun sa dati yung nilagyan. So ang gagawin natin dito, yung dalawa na yan i-reset natin kasi meron na tayong mga malalaki dito na mga dragon. Yung nga possible na kainin yung mga bagong anak na isda, yung mga bagong fry. So hindi na ako naglagay dito kasi meron na malalaki. Baka pag ma-transfer na natin dun sa second and third tab, yan, dalawa yun sa likod, pag malagay na natin yun, saka natin ito transfer yung mga panibagong fry ng dragon. Tapos same din yan dun sa kabila, papakita ko sa inyo mga buddy. Let's go. So andito tayo sa RepTab. So andito yung mga RDSS natin na puro lalaki mga buddy. Ano, mga all males to na RDSS. So dito na natin tina-transfer yung mga red dragon natin na galing dun sa tub. So napakadami ng RDSS natin dito mga buddy. Meron din silang tubi, ano? Yan, 24 hours din yung tubi nila. Andito yung RDSS, sa kabila naman yung Blue Dragon. Ito puro male to na RDSS. Tapos dito sa kabilang RepTab is yung mga Blue Dragon natin. Yung tanim, tingnan nyo, water sprite, kapal ng water sprite. Kasi dito mga buddy, tinatamaan ng araw dito ng tanghali, sobrang init, kaya nilagyan ko ng maraming halaman. Andito yung dragon natin, yung Blue Dragon. Ayan, meron din silang tubi dito na 24 hours unlimited yung tubi nila dyan mga buddy. So ayan yung mga dragon natin. So marami din tayong blue drag dito. So galing dun sa tub, separated na sila dito, na gender na sila, male tsaka female. Dito naman yung female natin ng blue drag. Ayan, sobrang dami ng female. Yan, di silang tubi dito. Yan, ang tataba ng female. Ayan. Blue Dragon yan. Ribbon tsaka non-ribbon female. And then so I think yun lang. Yun lang yung mas-share ko sa inyo ngayon, kung paano kayo mag-grow out dito sa farm. So pwede naman yan kung wala kayong cement pan. Pwede nyo i-grow out sa RepTab or sa mga planggana, pwede rin yan mga buddy, as long as malaki yung lalagyan para hindi masout yung isda. So teka, dito tayo. Wait lang. Dito tayo mga buddy. So kung wala kayong cement pan, pwede kayo mag-grow out sa RepTab. And then wag lang masyadong marami mga buddy, kasi pag sobrang dami din, mabilis mag-contaminate yung tubig, maaari din mamatayin yung mga isda. Kaya I think sa RepTab, pinakamaganda dyan is maximum of 50 pieces. Yung malaki RepTab yung single na RepTab, yung malaki 50 pieces yan, guaranteed yan, lalaki talaga yung inyong mga isda. And then pag sa planggana naman, mga 30, ganun. Pag malaki yung planggana, tulad dito, yung mga malaking planggana, tulad yan, pwede dyan mga 30 pieces. Tapos ang pinaka magandang gawin talaga dyan is maglagay kayo ng tubig 24 hours 7 days a week. So walang, kumbaga unlimited yung pagkain nila mga buddy. And then combination of BBS everyday. So nag-BBS pa rin kami everyday, pero once a day lang. Pero marami yung nilalagay namin mga buddy, sakto talaga sa kanila. And then feeds then 2 times a day. So kanya kayo magpakain. So depende sa inyo kung ano yung diskarte nyo sa pagpapalaki. So share ko lang yung mga andito sa farm, yung diskarte namin sa pagpapagrow out. So I think nasagot ko yung mga tanong nyo kung bakit 10 days
bakit ganun kabilis lumaki yung ating isda. So, I think yun lang mga buddy. So, kung nagustuhan nyo yung ganitong video, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Bye. Peace out.